Ang One TV Usamis modalit kaninyo sa Kristohan ng programa aron sa pagpalawom ug pagpaambit sa pagtuo sa pulong sa Dios, pagpakabana alang sa kaluwasan sa matag usa. Namugna kining programa karon ang adlaw sa kaluwasan. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Og karon ania ang inyong alagad, Senior Pastor Reverend Dr. Ricardo M. Cortuna. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Maayong adlaw kanatong tanan mga kaigsuonan ko sa Dios. Diyan usab kininyo ubos nga alagad Bishop Ricardo Cortuna makatuno usab kaninyo sa pulong sa Dios. Pulong sa kinabuhi nga naghatag kanunay natong kusog nga makabarug ta. Taliwala nining pandemya nga atong giatubang karon mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Og nagpasalamat ta sa Dios nga taliwala ni ini kanunay tang pinagiusab sa atong pagmaapag amping sa itong kagalingon, no? Pag himo kanunay sa tawag na to nga pahimangno kanunay sa atong gobyerno nga ang gitawag na to social distancing, kining gitawag na to og always wearing our mask nga nana siya. Aniya magdatag kanunay nga gagmayng alcohol nga butan na to sa atong mga bag aron nga atog yung matagaan o proteksyon ang atong matag usaka kinabuhi o ngadto sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay nga atong girepresentahan sa matag usaka nato. Hallelujah. Og kutob sa maabot nining atong pagsibas television sa misami sa Occidental, kumusta ka mong tanan? Glory to God. Ang Dios anunay madaugon mga kaigsuonan. And we are also victorious because of Him who loves us, who gave His life for us, who give us His power and strength that we can stand, we can fight all the lies of the devil. Hallelujah. Because of Him. Wala nga ningo si Apostol Pablo, I can do all things to Christ who strengthened me. Mahimo niya ang tanang butang. Pinaagi kang Kristo, not pinaagi kaniya kundi pinaagi kang Kristo nga naghatag kanunay kaniya kusog, no? Si Goliath si David nakig-away kang Goliath dili tungod kay kusgan siya kundi wa siya kusog tungod kay si Goliath abihang dakuha unya batid sa pangkubatan, but because he has kanang courage, no? Naasay courage and he believe he's God nga iyang Dios nga iyang gilagaran mas dako kang Goliath. And he believe also nga pagtuo siya nga he will conquer, no? The battles nga madaog niya ang panagubat not because of his strength but because of our God. Sometimes ingon na atong kinabuhi nga dagko kayong mga problema nga atong gitubang, murag Goliath nga atong problema nga atong gitubang, pero wala ta magtan-aw sa atong kaugalingong kusog. Dili nagtan-aw ta sa kusog nga gikas Ginoo nga maka-survive at makalabang ta ani nga problema nga ato nakita nga ang atong kaaway nga mo ang COVID nasayra nato nga dili kini makita. So grabe nga gahom ang naa niini. O ato nakita until now ang siyensya nato sa atong pangkagamanan wala pa nahimo nga mga na-discover nga mga tambal nga maka-cure 100%, no? Kundi ang gihimo karon sa atong gobyerno ang pag-promote sa gitawag nato vaccine. Wala nga kitang tanan nga mga katawhan atong tabangan ang atong gobyerno. Kung gusto tang mahimong back to normal ang ato ang palibot is magpabaksin ta. Kay matod pa maor kini ang bugtong paagi. Daghanang nangamatay sa COVID-19 o mostly niini according to them, no? Not me because I'm not a doctor.
pamalandungan mapaon in 2 Corinthians chapter 1 verse 1 to 8. Natong pagabasahon, kung if you have your Bible, turn with me at this book of 2 Corinthians chapter 1. I'll be reading my translations in Cebuano translation. Ako ni siyang basahon sa ako ang sa atong kaugalingong nga pinulungan. Ingon dinhi, gikan kang Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa pagbuot sa Dios, o gikan kang Timoteo nga akong igsuon, alang sa simbahan sa Dios sa Corinto, o sa tanang katawhan sa Dios sa tibuok Akaya. Hinaot unta nga ang Dios nga atong Amahan o ang Ginoong Hesukristo maghatag kaninyo grasya o kalinaw. Pasalamatan nato ang Dios o Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga maluluyon, Amahan sa og Dios o tinubdan sa tanan pagdasig. Nagdasig siya kanato diha sa tanang natong kalisdanan, aron kita makadasig usab ni atong anaa sa tanang kalisdanan, pinaagi sa samang pagdasig nga nadawat nato gikan sa Dios. Ingon nga miambit kita sa daghang mga pag-antos ni Kristo, makaambit usab kita sa naghingapin nga kadasig pinaagi kang Kristo. Kung gisakit kami alang kana sa inyong kadasig o kaluwasan, o kung gidasig kami kana alang sa inyong kalipay, nga maoy makalig-on kaninyo aron uban ang pagpailob, maantos ninyo ang mga kalisdanan nga giantos usab namo. Busa dili gayud matarog ang among pagdasig kaninyo, kay nasayran man namo nga sa inyong pag-ambit sa maong among pag-antos, makaambit usab kamo sa kalipay nga among nadawat. Mga igsuon, buot namo nga masayran ninyo ang among mga kalisdanan dito sa lalawigan sa Asya. Hilabi na sa hapit hilabi ang kapait o kabugat ang giantos namo, nga tungod niini nawad-an kami paglaom nga mabuhi. Dalaygon ang pangalan sa Dios. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Now, ang atong paghisgutan, kini bang hilak nga nangita o comfort. Hallelujah. And there are some verses and books from the Bible nga gikuhaan nato o dugukan sa atong pagtuon sa iyang mga pulong. Many people today are crying out for comfort, but don't know where to find it or how to receive it. Tinood gina. Daghan kaayong mga tao karong panahon na
Abi good ninyo. In this life, yan atong kinabuhi karon. Dili ta mahutdan o problema. Daghan kayo kalisdanan. Daghan kayo Ginoo. If I say attribute, ang iyang pagka-omnipotent God, ang iyang pagka-omniscient God, ang iyang pagka-omnipresent God. Nga sa ato pa, usa ka Dios nga gamhanan, usa ka Dios nga nasayod sa dagan sa nagpanghitabo sa atong palibot, o usa ka Dios nga gitawag nato nga present sa tanan nga dapat. Ug iya pong gipahinumduman ang iyang mga katawhan about His love. Wala magpasabot nga kung doon natay mga pag-antos nga atong giatubang. Gipasagdan tas Ginoo. Wala ta niya tagda. Ug sultihan ko ikaw. Situations constantly change. Dunay daghang mausab sa atong palibot. O gani, doon na may nausab sa ato ang daily activities. Kay doon na may gitawag na itong new normal. Some of us, mura o dili pa makadawat. Ang uban ka na to, nakadawat na, naanad na. Ining gitawag og new normal. Hallelujah. Sa unang panahon, sa wala pa'y COVID, we can go anywhere.
Mahimo na to ang unsay gusto natong pagkabuhaton. Pero doon na may problema nga nahitabo. Ang gitawag na itong pandemic. Everything sa atong kinabuhi na usap. But the Word of God stand forever. No matter about the situations. Wala ni mag-agad kung bisan pag unsay mahitabo sa dagan sa atong palibot, still ang pulong sa Ginoo wala gayod mausap. Situation nga nagpanghitabo na nato karon naghatag og daghang kausabat. Apan ang pulong sa Dios wala kini mausap. O gani ang Biblia na ang Dios dingon, si Kristo mingon sa Hebrews 13:8 that Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Kung unsa siya kaniadto, mao sab gyapon karon. Kung walay pandemic sa unang panahon, unya naa siya, unya karon nga dunay pandemic, naa siya gyapon. Ang iyang mga saad nagpabiling saad. Og wala ni mag-agad ang iyang sovereignty, ang iyang pagkasiya, ang iyang pagka-Diyos. Kontrolado niya ang tanan nga nagpanghitabo sa atong palibot. And He gives strength. Naghatag siya og kusog to those who are weary. Suma sa verse 29:31. Kantong mga tao nga tungod sa iyang problema, nga tungod sa iyang nakita karon nga na sitwasyon nga nagpanghitabo sa atong palibot, adunay mga tao nga nawad-an og kusog ug nawad-an og gana. Batangkad, He gives strength to those who are weary. Naghatag siya og kusog niadtong mga tao nga nawad-ag umoy og nawad-an og pag-asa. Although the Apostle Paul endured a great hardship and pain, daghan kaayo
nga naagian ni Apostol Pablo ng mga dagkong kalisdanan o kasakitan. And he also experienced God's amazing comfort in the midst of his suffering. Nakasinati usab siya. Pagdasig or come alongside. When Jesus was nearing the end of his earthly ministry, he promised to send another comforter who would be like him. Kay kita niya ngang iyang mga katawhan naguol nga nasayran sa iyang mga katawhan nga si Jesus mubiya na kanila. So iyang
invigorate us when we don't think we can take another step. Hallelujah. He has all the power of mighty God because He is the third member of the Trinity. Naagyapon sigaw agikan sa lagito na itong amahan. Hallelujah. Remember, every tungod kay dili naman ta ka-exercise, maglibog na tag asa na to kuhaon ang atong adlaw-adlawng panginahanglan. Gani ang naman nang nag-drive og mga tricycle, maglisod na. Kay ang gialaw tagsara makabuok. Niya, magtuyo ka nining tibok syudad, mangita kag usa ka pasahiroan, usa ka pasahiro. Niya, mahal ang atong mga palaliton. Unya, kung masakit mo ka, ang mga private hospital karon nagpasagad pagpasakas ila presyo. Kay pahimuslan. Pag-ayo. Niya, kung ato ka sa gobyerno, di naman po, daghan naman po kaayo dito. Kaya may bayad dito. Sahay kining mga hospital nga mga private, ang load nga atong gipasaan, mudagan ta nila, murag wa ta mamatay sa COVID, mamatay ta atong bayro nun. Kung mauna ang tinuod nga nagpanghitabo ka nato. Antang God, He is our source of strength, na naglig-on kanunay na to, nagdasig kanunay na to, in spite all of these things na nagpangitabo. Hallelujah. The Holy Spirit, muni atong gitawag na tog seal sa mga magtotoo. Silyo. The evidence of our salvation is displayed by the sealing of the Holy Spirit according
What is the source? Or what is the source of our comfort? The source, Jesus, through the Holy Spirit, is our comforter. He is not only has the power to change our circumstances, but He can also give us the strength to endure them. Naghatag usab siya kanato kusog nga makalahutay ta. He's put a limit on what He allow us to suffer, and promise that He will not let us be tempted beyond what we are able to bear, according to Paul in 1 Corinthians chapter 10 and verse 13. Hallelujah. Mabitaw na nga ang tanan nga mga kasakitan o mga pagsulay nga moabot ka na to, ang Spirit nagsala na daan ni ana, o ang mga butang, mga kasakitan, mga pagsulay nga maabot nimo, katong dili nimo makaya, iya nang gikuha. Gialaw lang niya ang katong makaya nimo. Hallelujah. Dalay ko ang alas Ginoo. Tinuod gina mga kaigsuonan. Kita mo bati ta o kaguol tungod kay doon natin problema kung nagtuot nga ang problema matod pa suban murag kalibutan nga midat-og nimo pero dili na tinuod. Ngano nakalabang lagi ka? Di ba? Nakasurvive ba lagi ka? Nagkatuo man kang mamatay ka anong problema ha? So all pain, all suffering, kining tanan ba niabot nimo? He will not let us be tempted beyond what we are able to bear. Furthermore, He's promised to work out everything for our good if we love Him. Kung nahigog makas Ginoo, ang tanang butang nga nagpanghitabo karon nimo, God have a purpose. Hallelujah. Himuon niya ning at the moment at the end of this problem, makita nimo o makaingon ka nga doon nagyudi ay katuyuan ang Dios aning tanan nga nagpakitabo. Since He's omniscient, He knows exactly what we need to become the person. Siya ginahibalo na ang tanan. Nganong gitugtan niya ng butanga nga na magpakitabo kadimo. He want us to be when we are hurting. He give us God's genuine, lasting comfort. Muna nga, huwag itay lain nga daganan aning panahon na. Only God. We may not have a choice regarding the difficulties that come into. Dili man ta kapili sa kalisdan nga moabot na to.
Kung magpili ta, ay no? Dili ta kapili nga moabot na to klase sa kalisdan kinabuhi. Dalaygon ang ngalas. That your word has received me. Pulong sa Diyos. Kaya iyang dadawat. When we begin our days and reading the word, will be spiritually energized for whatever circumstances we may face. Ma-energize manggukay, nakabli na mo sa imong Biblia ba? O niya, doon na nakikusog na kuha, o niya, tanan nga mga challenges in life, kalisdanan sa kinabuhi, andam ka na. Apa sultihan tayo ka? If we neglect the Bible, our troubles will be hit us like a crushing weight. Kung di gani ka imong ipadaplin ang pulong sa Dios, ang problema nga ni abot nimo, unay mo gawnoy nimo nga to miserable nga kinabuhi. Kapit at man. How can we find comforting scripture verses? Sao man na to nga makita na to, kung makaplagan na to ang mga comforting mga pagdasig ng mga bersikulo na para nimo. Number 1, wag yung kailangan buhaton is read the Bible daily. Basa ang imong Biblia matagal lang. The best way to prepare for trouble is to make scripture reading a regular part of each day. Muna mo buhaton.
As we become more familiar with God's Word, we'll know where to look when we need comfort and encouragement. May bawaan maguni mo ug asa ka mangita og mga bersikulo kay imo namang gibasa systematically. Unya masayra na nimo dayon. Amo din ni bersikulo a. Unya mo'y nakakahatag nimo kusog. Sa imo hopeless nga sitwasyon, mo'y nakahatag nimo hope. Sa imong discouragement situation, discouraging kaayo nga nagpakitabo nimo, mo'y naghatag nimo og encourage ang mga pulong nga imong nabasahan sa pulong sa Dios. Praise God. Ikaduha, how can we find comforting scripture verses? Read the Bible daily. Second, ask God for help. In those time, when we don't know where to turn, aning higayon na ba? Kung waka kibaw, asa ka pa doon. We can ask the Holy Spirit to guide. We can ask the Holy Spirit to guide us to a passage that will speak to our need. Naka-experience nga sa diyang nibasa ka sa Bible, murag ikaw ang nag-isultihan. Mabot kanimo, doon na kay magamit. Pero kung wala ka gani, you are ignorant of the Word of God, patay ka, bata ka. Nguuy ka kaayo. Praise the name of Jesus. Last, read biographical passage from the Bible
or from people or passage about people in the Bible. I repeat, read biographical passages about people in the Bible. Yes. For example, I give you example. Like the life of Jesus. For another example, the life of Paul, or many of the Old Testament saints can encourage us when we are going through similar trials. Daghang kayo sa Biblia, mga tao sa Ginoo diya. Ganahan ka, basa ka sa life ni Joshua, life ni Job, life ni Joseph, anything, any people in the Bible. Basaha ang ilang experience and it will help you makatabang ninimo unsaon nimo nga mahimo kang madasig sa imong adlaw-adlaw sa imong kinabuhi. Since what God did in their lives and how they victoriously walk through the trials, give us the faith to trust the Lord in our difficult situation. Hallelujah. Here's my conclusion. I have so many questions. I want to pass it to you. Gusto na kong ipasa na ko ninyo. And you can answer this sa imuhang personal. Kaning ako pangutana. 1. Where do you typically go to receive comfort when you're hurting? Di sa kadagan. Ug di sa ka nakadawat og comfort sa panahon sa imong kalisdanan. And have these sources of comfort ever let you down? Another question. How does the knowledge of God, God's character, power, wisdom, and promises encourage you in time of trouble or suffering? Makapadasig ba nimo ba sa panahon sa imong kalisdanan? Can you readily trust Him even when He doesn't remove the pain or hardship? Bisan pagdili ba, mawala ba, andam ka pa nga mo salig sa Dios sa imong kinabuhi. Why? Or why not? Are you preparing yourself beforehand by reading God's Word every day? Imo na bang sugdan mo? Saan ba kas Ginoo nga imo sugdan na pagbasa ang Biblia? Matagal daw? If not, kung dili, what can you do to make it a priority? Lastly, have you memorized a few verses that will readily come to mind in times of trouble? And what are some
of your favorite one. Dalayon ang pangalan sa Dios. So kining tanan ako nga gipangutanan ako nimo igsoon ko sa Ginoo. Tubagan ni sa imong personal. Nagtuko kan Dios magatabang kanimo, makalig-on kanimo, hatag kanimo kusog nga taliwala sa daghang problema nga imong yatubang. Makalahutay ka, not because of you, but because of God. Magampo ta, mga kaigsoona. Nagpasalamat kami kanimo, O Dios, dengan anining among mga pagtuon sa imong mga pulong nga akong gidala Ginoo sa imong mga katawhan karon nga nasa telebisyon. Salamat sa imuhang pagpamuhat kanila. Salamat sa imong pag-iya kanila. Kung unsa man ang ilang mga problema, amahan, gampo ko kanimo nga imo silang tabangan. Sulbaron ang ilang mga soliran sa kinabuhi, O Dios. Ug tugutan, Ginoo, nga ang imong mga pulong may magapatigbabaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Og dalaygon ka sa walay katapusan. And all this glory, honors belongs to you. Ug salamat sa akong mga kaigsuonan karon nga naghatag og panahon pagugol sa ilang kaugalingon sa pagpaminaw sa imong mga pulong sa ngalan ni Hesus. Amen og amen. Praise the name of the Lord. O mayong adlaw na itong tanan, o hinaot ko, nga ang kalinaw o ang grasya panalangin mag-uban ka ninyo pinagi sa iyang mga pulo. O gining inyong ubos nga lagad, Bishop Ricardo Cortona, manamilit na usap ka ninyo mga kahigalaan ko sa Dios. O sa dili pa ako manamilit ka ninyo, tuguti ko sa pag-imbitar ka ninyo. Kining ato ang mga pagsibya sa pulos, Ginoo na kini nahimutang sa Ipchiki Building. Ang atong simbahan na sa Ipchiki Building, nasa second floor ang ato ang simbahan. Ang ato ang simbahan magsugod kanunay ang atong simba diha matag Domingo alas 8:30 down to alas 9:30 mo atong Sunday School. Nya after na mosunod din ang atong Divine Worship alas 9:30 hangtod alas 11:30. Come and join with us. Hallelujah. Don't hesitate to come and to contact me in my hotline number na naanak makita ninyo sa atong television set, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. If you have some questions, suggestion, or problems nga gusto nimong i-share uban ka nato, you can call me or visit me in my office sa ground floor sa Ipchiki Building. You can ask the people na diri sa mga trabante rin sa Ipchiki, may tungod sa atong opisina. Pangita lang ninyo si Bishop Ricardo Cortona. Ug ako magpaabot kanimo, o kung doon na kayo kinanglag ang Bible, you can ask me also. Text me and then I will send you a Bible. Hallelujah. God bless us all. Thank you. Karon ang adlaw sa kalawasan. Amen. Bukad to ang Kristohanong programa sa One TV Usamis. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Uban ni Senior Pastor Reverend Dr. Ricardo M. Cortona, ganagpaambit sa pagtuo sa pulong sa Dios og nagpakabana alang sa kaluwasan sa matag usa. Hangtod sa sunod nga gayon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan.